Si Zenos ay isang talunang ipinanganak sa mga squatter na kalaunan ay naging isang napakalakas na manggagamot habang bumubuo ng sarili niyang harem ng mga babaeng halimaw. Nagsisimula ang kwento sa kaharian ng Herseth, isang bansa kung saan karamihan sa mga tao ay manggagamot. Sa bansang ito, ang mga manggagamot ay ikinakalat sa 3 antas. Ang manggagamot ay 2 antas kung kaya lang nilang pagalingin ang mga bahagyang sugat, 2 antas kung kaya nilang lubusang pagalingin ang apektado, at 1 antas kung may sapat silang lakas upang gawing mas mabuting lugar ang mundo. Napakahalaga ng mga manggagamot sa ekonomiya ng bansang ito, kaya't ang pangunahing akademya ay may iisang layunin lamang: turuan ang mga estudyante ng mataas na antas ng mahika sa pagpapagaling at tulungan silang makakuha ng lisensya upang masimulan ang kanilang paglalakbay bilang opisyal na mga manggagamot. Gayunpaman, sa mga sulok ng kahariang ito, may mga nayon at squatter na hindi pa naaabot ng ganitong formal na edukasyon na nangangahulugang ang mga tao roon ay walang lisensya upang magsagawa ng pagpapagaling. Sa isa sa mga nayon na ito nakatira ang ating bida, si Zenos, kasama ang kanyang kapatid na babaeng elf na si Lily, at pareho silang nagkakandara pa upang mabuhay sa kanilang malupit na buhay habang naninirahan sa isang marupok at sira-sirang bahay. Si Zenos ay isa ring manggagamot at kahit wala siyang lisensya upang magsagawa ng pagpapagaling, hindi iyon naging hadlang sa kanya upang tumulong sa mga tao sa kanilang bayan na walang kakayahang magpagamot sa mga opisyal na manggagamot. Sinisimulan niya ang kanyang araw sa pamamagitan ng pagpapagaling ng isang tao sa kanilang bahay, saka siya umaalis para sa isang tawag sa bahay. Iniiwan si Lily mag-isa sa sira-sirang barong-barong, kung saan siya ay masiglang nagsisimulang maghanda ng hapunan para sa kanyang kuya. Ilang segundo pa lang ang lumilipas. Isang espiritu na nagngangalang Carmilla ang biglang bumisita sa kanya, nais ding matikman ang kanyang luto, at inihayag na siya rin ay kanilang kasamahan sa bahay, at gusto lang siyang batiin ng magandang umaga bago muling bumalik sa kanyang silid. Pagkaalis ni Carmilla, pumasok naman ang isa pang dalaga na nagngangalang Zofia. Tinatawag si Zenos, kasunod si Linga, na nais ding ipagamot ang sarili kay Zenos. Sa kanilang kilos, mukhang parehong may gusto kina Zenos ang dalawa, at huwag nating kalimutan ang bunsong kapatid na si Lily na nanumpang magiging asawa siya ni Zenos balang araw. Sa anumang kaso, umupo sina Linga at Carmilla nang biglang sumulpot sa pintuan ang isa pang babae na si Lo, na nagsasabing dumaan din siya para sa kanyang araw-araw na aliwan. Hindi pa nga talaga nagsisimula ang kwento, pero may harem na agad si Kuya, ang Wild Nun. Habang sabik na nakaupo ang mga dalaga sa paligid, patuloy na nagluluto si Lily nang may tiyaga para kay Zenos at tinanong ang mga babae kung balak ba nilang sumali sa kanila sa hapunan mamaya. Nang sumagot sila ng oo, natuwa si Lily at sinabi niyang inaabangan niyang makasalo silang lahat sa isang sama-samang pagkain, sabay na alala niyang kailangan pa niyang isampay ang labada. Lumabas si Lily at sinabing bantayan muna ng mga babae ang niluluto. Ngunit imbes na bantayan, kinain ng mga babae ang lahat ng laman ng palayok. Samantala, si Lily ay nagpapahinga habang nagsasampay ng damit sa labas at nakatulog. Habang iniisip si Zenos, sa loob ng bahay ay nag-uusap ang 3 babae kung sino ang dapat sisihin sa pagkain ng hapunan ni Zenos, at sa huli ay gumawa sila ng plano na magluto ng kaparehong putahe bago pa ito makauwi. Ngunit nagising si Lily at, sa isang nakakatakot na tono, hiniling na ipaliwanag nila kung paano at bakit naging magulo ang kusina. Nagbigay ng iba't ibang palusot ang 3 babae, sinasabing masyadong komplikado para ipaliwanag, pero nabasa ni Lily ang kanilang kasinungalingan. Binigyan niya sila ng huling pagkakataon. Sabihin ang totoo o harapin ang kahihinatnan. Si Sofia ang unang hindi nakatiis sa tensyon at umamin na kinain niya ang nilagang ulam dahil napakabango nito. Ikinuwento ni Linga na kusang gumalaw ang kanyang mga kamay at bibig, habang si Lo naman, na mas prangka, ay hindi na nagbigay ng dahilan at simpleng pinuri na lang ang luto ni Lily. Habang si Lily ay galit na galit sa loob, tahimik lang siyang nagngingit-ngit habang iniisip ng 3 babae kung paano sila makakalusot sa sitwasyong ito. Nagsimula silang magsisihan muli, pero napunta ang usapan kay Zenos at nagsimula silang magpantasyang kung ano ang ipapagawa nila sa kanya pagbalik niya. Binanggit ni Linga na magaspang ang balahibo ng kanyang buntot at gusto niyang haplusin iyon ni Zenos. Sabay sabing madalas naman daw itong gawin ni Zenos. Pero hindi naniwala si Lo at iginiit na hindi magpapaligaya si Zenos ng kahit sino maliban na lang kung isang mama na may 6 na pandisalang ABS gaya niya. Habang nagtatalo ang dalawa kung sino ba talaga ang mas gusto ni Zenos,
Si Zofia, ang tanging may katinuan kahit medyo baliw, sa mga Beast Girl ang nagpatahimik sa kanila at sumang-ayon si Lily, iniisip na magagalit si Zenos kapag nakita silang nag-aaway. Ipinahayag ni Lily ang kanyang pag-asang magkaayos silang lahat dahil tunay niyang nais na magsalo-salo sila sa hapunan. Nauunawaan ang nararamdaman ni Lily, humingi ng tawad ang 3 Beast Girl sa kanya at nangakong tutulong sa pagluluto ng hapunan. Gayunpaman, wala nang sangkap si Lily upang muling magluto. Sa sandaling iyon, bumaba si Carmilla at nang malaman niyang kinain ng 3 pasaway ang lahat, nagbanta siyang lulunukin ang kanilang mga kaluluwa bilang parusa. Nagpasya si Lily na patawarin sila sa kondisyong magdala sila ng mga sangkap. Masaya silang pumayag at agad na tumakbo palayo upang makatakas sa galit ng espiritong nagngangalit. Pagkaalis nila, umupo si Carmilla sa tabi ni Lily at pinayuhan siyang huwag maging masyadong maluwag sa kanila dahil paulit-ulit lang silang magdudulot ng gulo. Ngunit iginiit pa rin ni Lily na gusto niyang magkaayos silang lahat kasama si Carmilla at umaasang matatapos niya ang hapunan bago makauwi si Zenos. Kung tungkol kay Zenos, pauwi na siya nang mapansin niyang may Beast Girl na yakap-yakap ang tiyan sa sakit. Isang mataas na ipinanganak na maharlika ang huminto sa dalaga, hinila ito sa buhok at pinagalitan dahil tumakas daw ito mula sa kanyang bahay, isiniwalat na alipin niya ito. Hinila niya ito pabalik sa sementeryo, ipinapahayag ang kanyang matinding pag-ayaw sa isang demohuman tulad niya at sinabing ang isang maruming nilalang gaya niya ay nararapat lang ilibing sa isang mababang uri ng libingan. Pinagbagsak niya ito sa isang puntod, ngunit biglang may umusbong na maitim na aura mula roon at pumasok sa katawan ng dalaga. Hindi na mamalayan ng lalaki, patuloy niya itong sinisipa, ngunit sanhi ng maitim na aura ay nawalan ng kontrol ang dalaga at inatake niya ang maharlika gamit ang kanyang mga kuko. Ang lalaki, na ganap na walang laban sa kanya, ay napilitang tumakas sa kabaligtarang direksyon. Matapos masugatan, tinangkang tumakas ng amo ni Till at nasalubong si Zenos sa daan. Hindi kilala kung sino si Zenos, sinabi ng siraulong lalaki na ang kanyang alipin ay nabaliw at bigla na lang siyang inatake. Nagmamakaawa siyang tulungan siya ni Zenos at hindi nagtagal, dumating si Till upang tapusin siya. Habang tinititigan ito ng mabuti, napansin ni Zenos ang napakalakas na itim na enerhiya na nagmumula sa katawan ni Till at agad niyang gustong malaman kung ano ang ginagawa ng lalaki sa kanya. Ngunit ang enggot ay nagsabing nagtatrabaho lang daw siya. Sa karagdagang pagtatanong, inamin niyang nagbubungkal lang daw sila ng lupa. Pagkatapos noon, hinimok niya si Zenos na dalhin siya sa ospital dahil sa tindi ng kanyang mga sugat. Nag-alok pa siya ng bayad kay Zenos kung maaalis nito si Till. Sa mismong sandaling iyon na sinabi niya ito, papalo na si Till sa kanya, ngunit hinila siya ni Zenos palayo. Dapat nga siguro ay hinayaan na lang niyang gupitin ng babae ang cute niyang buhok. Pagkatapos niyon, naghagis si Till ng ilang bato sa kanya, na mabilis naman niyang naiwasan. Pagkatapos noon, iniutos ng amo ni Till kay Zenos na ice guy daw ito, pero ayaw niya itong gawin. Ito'y ikinagalit ng Blondie, na naniniwalang ang kawalan ng aksyon ni Zenos ay maaaring magdulot ng kamatayan ng isang aristokrata. Wala siyang pakialam sa buhay ni Till, sinasabing isa lang siyang alipin na maaari niyang palitan kahit kailan. Pagkarinig nito, tiniyak ni Zenos sa kaawa-awang duwag na pinahahalagahan niya ang bawat buhay ng pantay-pantay. Nagalit ang amo sa sagot na ito at gustong malaman kung sino sa impyerno ba talaga si Zenos. Bilang tugon, buong kumpiyansang inilahad ni Zenos na isa siyang manggagamot bago siya muntikang hatawin ni Till. Agad niyang pinalakas ang kanyang kamay at pinulbos ang malaking bato. Lubos itong ikinagulat ng amo ni Till, kitang-kita sa sobrang pagkabigla kung gaano kalaki ang pagkabukas ng mga mata niya. Gayunpaman, patuloy niyang nasaksihan kung gaano kabilis umatake si Till kay Zenos. Ngunit natutukoy ni Zenos ang bawat galaw nito at ipinukol siya sa pader nang hindi man lang siya hinahawakan. Dahil dito, bumagsak ang gusali mismo sa ibabaw ng amo ni Till pero sa kabutihang palad ay nakaligtas siya. Maya-maya lang, nagkamalay si Till at tinangkang bumangon. Nang makita siyang nasa ganoong kalunos-lunos na kalagayan, agad na tumakbo si Zenos upang tulungan siya, ngunit natuklasan niyang sinapian siya ng isang demonyo. Hinayaan niyang kagatin siya ni Till at sinamantala ang pagkakataon upang pagalingin siya mula sa lahat ng kanyang sugat at mula sa pagsanib ng demonyo. Dahil dito, nawala ng malay si Till, iniwang nagtataka si Zenos kung anong klaseng pagsasaka ba ang ginawa niya para masaniban ng demonyo. Di nagtagal, tinuldukan niya ang demonyo sa isang kayabang-yabang na paraan. Habang nangyayari ang lahat ng ito,
nanonood ang amo ni Till na halos hindi makapaniwala. Lubos siyang nakumbinsing isangang manggagamot si Zenos. Dahil dito, nakiusap siya kay Zenos na pagalingin ang kanyang mga sugat, ngunit sinabi ni Zenos na tapos na ang kanyang oras at pinayuhan siyang bumalik kinabukasan. Ngunit mariing tumutol ang amo ni Till dahil aalis na raw siya bago pa dumating ang susunod na araw. Inutusan ni Till's master si Zenos na pagalingin siya agad, ngunit sinabi ni Zenos na gagawin lang niya iyon kung magbabayad siya ng extra. Habang galit na galit, ang enggot ay naghagis ng isang bag ng mga barya sa kanya, umaasang sapat na iyon, ngunit sinabi ni Zenos na hindi pa rin. Nagalit ang amo ni Till nang marinig ito, lalo na't ang halaga na inaalok niya ay higit pa sa sapat para sa serbisyo ng isang manggagamot. Bago pa makapagpatuloy ang enggot, ipinaalam ni Zenos sa kanya na hindi siya isang lisensyadong manggagamot, kundi isang underground healer. Nang marinig ito, iniisip ni Till's master kung mayroong talagang ganitong underground healer. Hindi nagtagal, nagtanong siya kung maaari niyang kunin si Till bilang bahagi ng bayad. Walang pag-aalinlangan, pumayag siya at inutusan si Zenos na pagalingin siya, bago siya binigyan ng mga dokumento ng pag-aari kay Till. Pagkatapos, nagkamalay si Till at nagulat nang makita si Zenos sa tabi niya. Nais niyang malaman kung sino siya, at sinabi ni Zenos ang kanyang pangalan. Sinabi din niya na binili niya siya, kaya't ipinakilala ni Till ang kanyang pangalan. Bilang kanyang unang utos bilang bagong amo, inutusan niya si Till na isuot ang kanyang damit pang-anak at labis siyang nagulat sa utos na iyon. Sa tingin ko, nagugustuhan ko kung saan patungo ang mga pangyayaring ito. Dahil hindi siya makakalaban sa kanyang amo, napilitan siyang sundin ito at gawin ang sinabi ni Zenos. Pagkatapos niyang gawin ito, ininspeksyon ni Zenos ang kanyang katawan at napansin niyang may problema siya sa isang gallstone sa kanyang katawan. Bago pa man siya makapagsalita, pinagaling siya ni Zenos at winasak ang bato. Ang paraan ng paggawa nito ay ikinahanga ni Till, lalo na't nagawa niyang magpagaling ng magic nang walang anumang orasyon o komplikadong pamamaraan, kahit patuloy pa rin siyang nagsasalita tungkol dito. Nagtataka si Zenos kung bakit siya ganoon kasaya sa isang bagay na karaniwan lamang, bagamat nagpapasalamat siya sa kanya dahil pinagaling siya at nais niyang malaman kung ano ang maaari niyang gawin upang makapagbayad nang hindi nag-aaksaya ng oras. Sinabi ni Zenos na mayroong isang bagay na nais niyang ipagawa sa kanya. Sa una, inisip niya na baka nais ni Zenos na magplano ng isang bagay kasama siya, ngunit ipinakita lang niya sa kanya ang isang pahina ng aklat at inutusan siyang tulungan siyang hanapin kung ano ang nasa loob nito. Tila nabigo si Bro sa pagkakataong iyon. Pagkalipas ng ilang sandali, nakakita siya ng mga dahon at iniabot ito kay Zenos. Nang makita ito ni Zenos, labis siyang natuwa. Nagpasalamat siya sa kanya at inalok siya ng kanyang kalayaan bilang kapalit. Punit-punit pa nga ni Zenos ang mga papeles ng pagkaalipin ni Till na sinasabing nabayaran na siya para sa pagliligtas sa kanya. Bagamat siya ay labis na masaya sa pagiging isang malayang babae, wala siyang ideya kung ano ang gagawin ngayon. Ngunit determinado siyang malaman ito at umaasang magkakaroon siya ng pagkakataon na ipaalam ito kay Zenos kapag natutunan na niya. Nang marinig ito, wala namang issue si Zenos sa kanyang plano. Inutusan din siya ni Zenos na dumaan sa kanya kung sakaling masaktan siya upang matulungan siya nito ng libre. Kinagabihan, bumalik si Zenos sa kanyang bahay at sinalubong siya ng mga babae na tila labis na masaya sa kanyang pagdating. Ang ilan sa kanila ay kumakuha lang ng mga prutas at isda at may isa pang napansin na siguradong may bagong babae si Zenos. Ngunit pinabayaan niya lang ito. Bago magsimula ang paghahanda ng hapunan, isa sa mga babae ang nag-alok na magluto ng itim na tsa para sa lahat ng kanila at tila natuwa si Zenos sa alok na iyon. Siguro kaya hindi nagustuhan ni Zenos si Till dahil marami siyang mga babae na pwedeng samahan. Si Zenos ay dating miyembro ng isang adventuring party. Maayos naman ang lahat hanggang sa isang araw, nagpa siya ang kanilang leader na si Aston na palayasin siya sa grupo. Pagkatapos nilang matapos ang isang guild commission, tinawag ni Aston si Zenos para sa isang pagpupulong at inihagis sa kanya ang isang gintong barya na may pangungutyang sinabi sa lahat na ang isang kawawang talunan na tulad ni Zenos ay malamang na hindi pa nakakita ng ganoon sa buong miserabling buhay niya. Hindi maintindihan ni Zenos kung bakit bigla na lang umasta si Aston na parang isang gago ng walang dahilan. Kaya't sinabi ni Aston nang malinaw sa kanyang tangang mukha na ang mga naiambag niya sa grupo ay wala na halos halaga nitong mga nakaraang araw at dahil doon,
Nagkasundo silang lahat na hindi na nila kailangan ang isang walang silbing talunan na tulad niya. Hindi sumang-ayon si Zenos. Sinabi niyang ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya at pinaalalahanan pa si Aston tungkol sa panahong kinuha siya mula sa squatter. Noong siya'y bata pa lang. Noon, gusto lang naman ni Aston na maging kaibigan siya. Kaya bakit ngayon ganito? Pagkatapos siyang gamitin sa lahat ng taon na ito, itatapon na lang ba siya? Ibig bang sabihin noon ay hindi na siya itinuturing ni Aston bilang kaibigan? Hindi makapaniwala si Aston kung gaano pa rin siya kadaling lokohin ni Zenos. Ginawa niyang malinaw na malinaw, hindi na nila kailangan ang isang dugyot na galing squatter na sumasama-sama pa. Ang grupo nila ngayon ay isa na sa mga pinakakilalang party sa buong bansa, at ang pagkakaroon ng isang tulad ni Zenos ay sisira lamang sa kanilang imahe. Gayunpaman, sinubukan pa ring ipaglaban ni Zenos ang kanyang lugar. Sinabing nakarating lang sila sa ganitong tagumpay dahil palagi siyang nandoon, ang kanilang maasahang manggagamot. Pero hindi siya binigyan ng kahit anong pagkilala ni Aston na sinabing ang ginagamit lang ni Zenos ay kung ano-anong kahina-hinalang magic na pinag-aralan niya ng mag-isa. Kung ang isang daga mula sa squatter tulad niya ay humarap sa mga maharlika o harit reyna, siguradong sisira lang siya sa reputasyon nila. Sa puntong iyon, wala nang masabi si Zenos. Kaya tinapos na ni Aston ang usapan. Sinabi niyang ituring na lang ni Zenos ang gintong barya na iyon bilang bayad sa kanyang pagkakatanggal, sabay tawa ng malakas habang tahimik na lumalakad palayo si Zenos. Samantala, may masamang nangyayari sa madidilim na kalsada, isang kahina-hinalang babae at ang kasama niyang archer ang sumusubok na dukutin ang isang babaeng elf na sa tingin ko ay si Lily, ang itinuturing ng ampon na kapatid ni Zenos. Halos hindi nakaligtas si Lily mula sa pagkakahawak sa kanya, nakawala lang siya dahil sinipa niya sa mismong target ang archer, pero kung tutuusin, wala naman talaga siyang laban sa isang tagabaril mula sa malayo. Gaya ng inaasahan, pinana siya agad ng archer at tinamaan siya sa binti, pero hindi pa rin siya sumuko. Ipinaglaban niya ang kanyang kalayaan hanggang sa kahuli-hulihan, gamit ang lahat ng lakas at tapang niya, hanggang sa tuluyan na siyang sinaksak ng archer sa tiyan para patahimikin. Si Zenos, na naglalakad sa malapit habang malalim ang iniisip kung anong gagawin ngayon na opisyal na siyang walang trabaho, ay nakarinig ng kaguluhan at nagpasya na silipin ito. Pagdating niya sa pinangyarihan, nakita niya ang babae at ang archer na nakatayo sa ibabaw ni Lily. At oo, halatang-halata namang may kasalanan sila. Pero nagkibit balikat lang ang babae at sinabing wala siyang pakialam. At si Lily ay pag-aari raw nila bilang alipin. Gumamit ng diskarte si Zenos. Inalok niyang bilhin si Lily. Iniabot ang parehong gintong barya na itinapon sa kanya ni Aston kanina. Dahil nasa bingit na rin naman ng kamatayan si Lily. Masaya namang tinanggap ng babae ang kasunduan at umalis na may mapanuyang ngiti. Ang hindi nila alam ay isa palang manggagamot si Zenos. Pagkaalis nila sa paningin, lumuhod agad siya sa tabi ni Lily at pinagaling ito sa mismong lugar. Nawala ang lahat ng sugat niya sa isang iglap at napatingin siya kay Zenos, nagulat na gulat. Hindi makapaniwalang nawala ang lahat ng kanyang sugat. Nagpasalamat siya sa pagligtas ng kanyang buhay at halatang nalungkot dahil wala siyang maibigay bilang kapalit. Pero sinabi ni Zenos na huwag na niya iyong alalahanin. Tinanong niya si Zenos kung isa ba siyang world-class healer at mas lalo siyang nagulat nang marinig na isa lang siyang self-taught na walang lisensya sa panggagamot. Tinanong naman ni Zenos kung saan siya nakatira, gustong ihatid siya sa isang ligtas na lugar. Pero inamin ni Lily na wala siyang tahanan, wala ring pamilya, ni totoong damit man lang, at halatang gutom na siya. Kaya't dinala siya ni Zenos sa isang lokal na kainan at umorder ng pagkain. Para lang sa kanya dahil wala na siyang sapat na pera para umorder din para sa sarili. Marami pa siyang ibang dapat alalahanin. Si Lily ay tila napasailalim na ngayon sa responsibilidad ni Zenos. Oo, maaari naman sana niyang iwan si Lily sa isang ampunan, pero alam na alam niya kung paano tratuhin ng mga lugar na iyon ang mga batang tulad niya. Samantala, curious si Lily tungkol sa trabaho ni Zenos. Hindi pa siya nakakakita ng isang taong basta-basta na lang naghahagis ng gintong barya na parang wala lang, kaya inakala niyang isa itong mayamang aristokrata. Pero nabigo ang inaasahan niya nang sabihin ni Zenos na kakakatanggal lang sa kanyang adventuring party at wala na siyang matuluyan ngayon. Pareho sila ng kalagayan ni Lily. Pero ang kaibahan, may pagkakataon pa rin si Zenos na makahanap ng matinong trabaho. At sakto naman, sa mga oras na iyon, isang lizardman na grabing sugatan ang gumapang papasok sa kainan na mamalimos ng tubig.
Base sa mga paso at uri ng mga sugat nito, inakala ni Zenos na binaril ito gamit ang magic gun. Halatang naghihirap sa sakit ang lalaki, kaya't agad na kumilos si Zenos at pinagamot ito sa mismong lugar. Karaniwan, ang mga healer na may ganoong kakayahan ay sikat na, kaya't ang katotohanang hindi pa narinig ng lalaki ang pangalan ni Zenos ay nakapagtataka. Pero sa kabila nito, taos-pusong nagpasalamat ang Lizardman at iniabot kay Zenos ang 4 na gintong barya bilang kabayaran sa pagligtas ng kanyang buhay. Unang beses iyong nabayaran si Zenos para sa pagpapagaling ng isang tao at doon nagsimula ang isang ideya sa negosyo, magbukas ng healing clinic, hindi lang para kumita, kundi para maibalik ang ngiti sa mga walang pag-asa tulad ni Lily at ng Lizardman. Pero may problema, dahil galing siya sa squatter, imposibleng makakuha ng maayos na lisensya bilang healer, kaya ang ibig sabihin nito, magiging labag sa batas ang pagpapatakbo ng isang healing clinic. Sa madaling sabi, kailangan niyang maging isang underground healer na kumikilos sa dilim. Hindi siya makikita ng batas at si Lily naman ay sumang-ayon sa ideya at dahil binili siya ni Zenos mula sa mga manghuhuli, itinuturing na niya ito ngayon bilang kanyang opisyal na amo. Ginawa niyang malinaw, susundan niya si Zenos kahit saan ito magpunta. Alam ni Zenos na hindi na niya mababago ang isip nito, kaya pumayag siyang isama siya kahit pansamantala lang hanggang sa makahanap siya ng ligtas na matutuluyan para kay Lily. Kinagabihan, naglakbay sila papunta sa labas ng bayan at nauwi sa isang abandonadong distrito na puno ng mga gibagibaan at walang kahit anong sinyalis ng buhay. Sa loob ng ilang milya, pinili ni Zenos ang isa sa mga wasak na gusali bilang perpektong lugar para simulan ang kanyang underground clinic. Mukhang bahay na pinagmumultuhan. Si Lily, na medyo mapamahiin, ay nagbabala sa kanya na kadalasan ay may mga nakakakilabot na undead monsters na ipinapanganak sa mga lugar na ganito. Pero wala siyang pakialam. Pumasok pa rin siya sa mansion, sobrang dilim sa loob, malamig at tahimik, kaya't nag-cast ng illumination spell si Lily na nagpapatunay na marunong nga siya ng simpleng mahika. Matapos niyang masiyasat ng mabuti ang lugar, nagpasya si Zenos na ayos na ito para sa kanila. Ang pinakamalaking bentaha, may bubong ang lugar na ito, isang bagay na hindi pa niya talaga naranasan noon dahil pinatutulog lang siya ng dati niyang mga kasama sa labas, parang isang askal. Gayunpaman, matibay rin ang mga haliging sumusuporta sa bahay, pero habang malapit na niyang kumpirmahin ang bagong tirahan nila, isang aninong figura ang lumitaw. Ang figurang iyon ay si Carmilla, ang magiging kasama nila sa bahay. Nang lumapit si Carmilla sa kanila, agad siyang nakilala ni Lily bilang ang Wraith Spirit, ang pinakamalakas na undead monster na kayang gawing multo ang kahit sino sa isang tingin lang. Lalong lumalim ang takot ni Lily. Pero si Zenos, sa kabilang banda, ay nanatiling kalmado ang mukha. Medyo nagulat siya na nakatagpo pa sila ng isang Wraith sa panahong inakala niyang nakuha na nila ang pinakamagandang pwesto. Nakita ni Lily ang katahimikan niya at napaisip kung bakit parang sobrang kalmado pa rin ng taong ito. Sa mga sandaling iyon, biglang sumugod si Carmilla sa kanila, pero agad namang pinrotektahan ni Zenos ang sarili nila mula sa pag-atake gamit ang isang healing spell. Doon lang niya lubusang naunawaan kung ano talaga ang mga nilalang na tinatawag na Wraith. Aparente, nakasalubong na raw niya ang mga ito dati noong pinapapunta siya ng isang kaibigan sa isang underground labyrinth para lang maglibang. Doon, daan-daan ang mga Wraith na nakaharap niya at doon niya natutunan na mahina pala ang mga ito laban sa healing magic. Ayaw ni Zenos na palalain pa ang sitwasyon, kaya magalang niyang tinanong ang mga Wraith kung pwede ba silang tumira roon. Nangako siyang hindi nila ito gagalawin o guguluhin, pero nainsulto si Carmilla sa sinabi niya. Sa halip, inutusan niyang sumuko sila at agad na muling umatake. Pero tulad ng dati, walang epekto ang kanyang pagsalakay. Nagsorry pa si Zenos matapos siyang bugbugin at sobrang nainis si Carmilla nang ma-realize niyang natagpuan na niya ang tunay na katapat. Bilang huling paraan, tinawag niya ang lahat ng kanyang ghost servants at iniutos sa mga ito na tapusin si Zenos at Lily. Sa ikinagulat ng lahat, pinulbos silang lahat ni Zenos sa isang bagsak lang. Dahil dito, napilitan si Carmilla, ang Wraith, na tanungin kung sino ba talaga siya at gaya ng dati, ipinakilala niya ang sarili bilang isang underground healer. Humiling siya ng isang kwarto para matulugan at isa pa para sa kanilang healing activities. At napilitan si Carmilla na hayaan silang gamitin ang unang palapag. Gayunpaman, may inutos si Carmilla ng may pagkainis. Huwag na huwag silang lalapit sa ikalawang palapag. Sa nasaksihan niya, naiwan si Lily na nag-iisip kung paano ba siya dapat tumugon sa lahat ng ito.
Kinabukasan, inayos nila ang unang palapag para magmukhang klinika at si Lily ay naka-uniforme pa ng nurse. Pero dahil walang dumarating para magpagamot, sobrang nabagot siya. Nag-alok pa siyang lumabas para mag-anunsyo kahit kaunti. Pero natakot si Zenos na baka malaman ito ng Royal Hospital. Kaya pinakiusapan niya si Lily na manatiling kalmado dahil siguradong may darating din na pasyente. At sa mismong sandaling iyon, may bumukas ng pinto at sinalubong agad ni Lily. Pagkakita niya rito, parang pamilyar ang mukha nito sa kanya. Maging si Zenos ay tila inaasahan ang pagdating nito. Halatang halata naman kasi, mayroon itong paso mula sa magic gunshot na dahilan kung bakit hindi siya makapunta sa isang tunay na ospital. Gayunpaman, sinabi ng lalaki na hindi siya ang nagpapagamot kundi ang kapatid niyang babae na tinamaan ng bala sa braso. Nang masinsinang suriin ito ni Zenos, napagtanto niyang tinamaan ito ng isang magic na may lason sa bala. At dahil nasa loob pa rin ng kamay ang bala, nagsisimula na itong mabulok. Nang marinig niya ang lahat ng ito, nagulat ang babae. Gusto niyang malaman kung kaya ba siyang pagalingin ni Zenos at siniguro naman nito na kaya niya pero kailangan munang putulin ang kamay bago kumalat ang lason. Tinanggap ng babae ang kanyang kapalaran at tinanong kung magkano ang aabuti ng pagpapagamot. Bilang sagot, humingi si Zenos ng 1,000,000 won na ikinagulat ng magkapatid, masyadong mataas, lalo pat mawawala rin ang kanyang braso sa proseso. Para makumbinsi siyang bumaba sa presyo, ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Zofia the Tornado. Isa siya sa 3 boss ng squatter at ang pinuno ng mga lizardmen, isang kilalang nagnanakaw mula sa mga sakim na mangangalakal at ibinabalik ang bahagi ng kanyang nakukuha sa mga mahihirap. Samantala, gusto ring malaman ni Zofia kung sino ba talaga si Zenos para humingi ng 1,000,000 won bilang bayad at sinigurado naman ni Zenos na i-regenerate din niya ang bagong kamay nito. Lubos itong ikinagulat ni Zofia. Ang ideya ng isang healer na kayang magpatubo ng bagong braso ay isang bagay na hindi pa niya naririnig kailanman. Nang marinig ito, nagtaka si Zenos kung paanong may healer na hindi nakakaalam ng simpleng konsepto ng regeneration. Malinaw na wala siyang kaalaman sa pamantayan ng mga healer sa mundong ito dahil hindi siya kailanman nakapag-aral dito. Matapos makipagbatian kay Zofia, agad na silang nagsimula sa operasyon. Bago simulan, bumuo si Zenos ng isang talim mula sa mana bilang pansamantalang scalpel na ginamit niya upang putulin ang kamay ni Zofia. Habang ginagawa ito, nag-cast siya ng isang spell sa bahagi ng putol upang pagalingin ito sa paglipas ng oras at maiwasan ang sobrang sakit. Pagkatapos nito, sinimulan niya ang proseso ng regeneration. Una ang mga buto. Pagkatapos ay ang mga ugat, daluyan ng dugo, kalamnan, at sa huli ay tinakpan ng balat. Sa lahat ng ito, labis na napagod si Zenos. Sa kabilang banda, labis na humanga si Zofia sa kanyang kakayahan at inamin na hindi pa siya kailanman nakakita ng healer na katulad ni Zenos. Habang pinupuri niya ito, tinawag siya ng kapatid niyang medyo slow at itinuro ang Wraith. Biglang sumingit si Carmilla sa usapan, galit na hindi nasira ang operasyon, bago siya umakyat pabalik sa ikalawang palapag. Samantala, sobra ang tuwa ni Zofia sa husay ni Zenos. Ipinangako niyang ipapadala ang mga tao niya sa klinika ni Zenos kung kailangan ng gamutan. Kinagabihan, nagparaan si Lily ng tsaa para kina Zenos at Carmilla na napilitang makisalo kahit ayaw. Ngunit hindi nagtagal at umatras si Carmilla pabalik sa itaas matapos mapaso ang labi niya sa mainit na tsaa. Habang patuloy na umiinom ng tsaa sina Zenos at Lily, tinanong niya kung bakit laging sugatan ang mga lizardmen at ipinaliwanag niya na may lumalaking digmaan sa squatter na kinasasangkutan ng mga lizardmen, mga orc at isang hindi pa kilalang lahi. Habang sinusubukan nilang alamin kung sino ang ikatlong grupo, bigla silang binisita ng mga ito na ayaw naman nilang makita. Pinamunuan sila ng kanilang leader na si Linga, na galit dahil ginagamot ni Zenos ang mga lizardmen na matagal na nilang pinaghirapang saktan. Dahil doon, dumating siya para tapusin si Zenos. Sa kasamaang palad, wala ni isa sa kanyang mga pagsubok ang naging epektibo. Hindi niya masaktan si Zenos kahit anong gawin niya. Bilang huling paraan, iniutos niyang wasakin ng kanyang mga werewolf ang klinika na hindi nila alam ay pagmamay-ari ng isang wraith. Sinubukan silang balaan ni Zenos pero ayaw nilang makinig. Sa mismong sandaling iyon, nagpakita si Carmilla at handang wasakin sila sa galit pero nakiusap si Zenos na magpakalma siya. Nang makita ni Linga kung gaano kadaling nakikipag-usap si Zenos sa isang wraith, inakala niyang isa itong demigod at agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na lumuhod at magbigay galang sa kanya. Kinabukasan, isang orc ang dumating sa klinika para ipaalam kay Zenos na nais siyang makita ng pinuno ng mga orc, si Lady Lois.